So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, eto, nagpapapansin na naman po itong si Senator Amy Marcos na kesyo ang sabi niya, yung pag-aresto daw po kay former President Duterte ay mararapat daw pong paimbestigahan. Ito yung nakakapagtaka ha, in my own belief and in my own perception mga minamahal, bakit ngayon lamang siya nag-react? Diba? Ilang araw na nakalipas since nung nahuli itong si former President Duterte. I think going through 1 week na po mga minamahal, kasi if I am not mistaken, March 11 or 10 nung nahuli itong si former President Duterte at dinala nga po doon sa The Hague, the Netherlands, para nga po sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Now, here is the point. Kung buboses itong si Senator Amy for investigation, bakit ngayon lamang? Diba? Ito yung nakakapagtaka dito mga minamahal. Bakit ngayon lamang at hindi niya ito ginawa agad nung nahuli itong si former President Duterte? Kaya sa mga DDS na naniniwala kay Amy Marcos, just for show lang talaga to mga minamahal. And also, hindi naman malabong isipin na walang kinalaman dyan si Amy Marcos dito nga po sa pagkahuli ni former President Duterte. You know what mga minamahal, game changer ang laro ni Amy Marcos dito nga po sa politika. So maybe masasabi ng mga loyalista, ay nakakainis naman itong si Amy Marcos kasi tingnan ninyo kumakabi sa mga Duterte. Although nakakainis nga naman talaga mga minamahal, kaya nga hindi ko siya pinopromote sa inyo dahil mali yung way, yung pamamaraan niya kung paano siya maglaro sa politika. Okay sana kung ang paglalaro mo, wala kang natatama ang ibang partido. Kaso meron sarili mong kapatid, di ba, kinukupal mo. So ngayon, yung punto dito, blood is thicker than water pa rin naman, mga minamahal, kahit pa paano. So, I think, may ginalaman dyan, itong si Amy Marcos. Kung kaya tingnan ninyo, di ba, pinapunta niya nga muna doon, si Digong, sa International Criminal Court bago bumoses dito nga po sa investigation kung tama ba, kung may nasunod bang due process. Ngayon, hindi ka ba nahihiya, Senator Amy, na mismong mga DDS sinasabihan kang papansin? Mismong si Panelo, tinawag kang lelang mo? Otuin mo yung lelang mo? Hindi ka ba nahihiya na sinusuka ka na rin nila? And hindi lang mga DDS ang sumusuka sa'yo, pati din yung mga loyalista. So, imbes na magkaroon ka sana ng kakampi, ang nangyari, nababaon yung pangalan mo sa hukay. Kaya kung makikita nyo mga minamahal, sa recent survey, hindi na po pasok itong si Senator Amy Marcos. Now, pakinggan natin itong balita, mga minamahal. Sure, ano yung dahilan ni Senator Amy, bakit niya gustong maimbestigahan sa Senado yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Aga nagdulot ng malalim na pagkakabaha-bahagi sa bansa ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang diin ni Senador Amy Marcos sa gitna ng usapin at mga kilos protesta matapos isuko ng mga otoridad si former President Duterte sa International Criminal Court o ICC. O yun naman pala, ikaw na mismo, sa bibig mo na mismo nang galing, coming from the horse's mouth, na nagdulot daw ito, di umano, mga minamahal, ng pagkabuklod-buklod. Kung alam mong nagdudulot ito ng pagkabuklod-buklod, bakit hinayaan mong mapunta? Diba si former President Duterte doon sa The Hague, hindi mo pinigilan. Na in the first place, meron ka na din naman kahit papaanong rights na mapigilan yan as a senator. Pero sinasabi ko nga sa inyo mga minamahal, wala din talaga magagawa dyan itong si Senator Amy kundi bumoses lang talaga. Rights niya lamang na bumoses, na pigilan hanggang boses lang siya, pero hindi niya pwedeng gawin yon dahil binasahan naman po ng rights itong si former President Duterte at binigyan din po ito mga minamahal ng karapatan na makapagsalita. Bukod pa dun mga minamahal, binigyan din po itong si former President Duterte ng arrest warrant. So lahat dinaan sa due process, binasahan ng kanyang rights, overall dinaan sa rule of law. Pero ang punto lang natin dito mga minamahal, may chance itong si Senator Amy Marcos na bumoses pero hindi niya ginawa. Tapos ngayon bigla-biglang nagpapasikat. Ano bang ibig sabihin nito?
Paliwanag ni Senador Amy Marcos, kailangang mapatunayan na nasunod ang due process o tamang proseso na kasang-ayon sa batas. Dapat din anyang matiyak na hindi lang nasunod kundi naprotektahan ang legal na karapatan ni former President Duterte, lalo na't sangkot dito ang Wow ha, iniisip pa ni Amy Marcos yung karapatan ni former President Duterte. How about yung karapatan naman ng mga inosenteng pinatay ng maling implementation ng war on drugs ni former President Duterte? Mga minamahal, just to be honest, hindi the porket na sumusuporta tayo sa administrasyon doesn't mean na critics na talaga tayo ng mga Duterte. At hindi the porket na kumukundi na tayo dito nga po sa extrajudicial killings, it doesn't mean na tayo ay sumusuporta sa mga adik. Magkaiba pong concept yon mga minamahal. Kinukundina natin ang maling implementation ng war on drugs kasi meron pong mga inosenteng buhay ang nadadamay. Pero hindi ibig sabihin nun ay kinakampihan na natin ang mga adik. Ang punto lang doon mga minamahal, managot ang may pananagutan accordance to the law. Pairalin natin yung rule of law and due process. Okay? National Criminal Police Organization o Interpol at ang ICC. Bunsod nito bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, nanawagan ng senador para sa urgent investigation o agarang investigasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Para magbigay linaw sa pangyayari, inimbitahan ng mababatas ang ilang kaukulang opisyal ng ahensya na may partisipasyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kabilang na dito ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP, Office of Transportation Security sa ilalim ng Department of Transportation. At naniwala naman kayo. Naniwala naman kayo. Yung politika sa Pilipinas, mga minamahal, it is a kind of circus. 'Di ba? So, mauto ka nga sa kanilang mga patibong, kawawa ka. 'Di ba? So, sa mga DDS na naniniwala pa din kay Amy Marcos, ang sama naman ng gising ninyo. Matauhan naman kayo. Imposibleng walang kinalaman dyan si Amy Marcos. At sa mga loyalista na sumusuporta pa din kay Amy Marcos, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang tatanga nyo din. Kahit kapatid pa yan ni PBBM, isa din yung black sheep na hindi mapagkakatiwalaan. Kaya huwag nyong iboto pa rin itong si Amy Marcos dahil wala naman talagang bilang yan. Wala ngang nagawang batas yan eh. 'Di ba? Wala ngang naiambag. Puro lang pangungupal, puro botox. Yan yung yan yung nangyayari kapag puro botox ang laman ng mukha mo. 'Di ba? Hindi na gumagana yung utak kasi pati yung utak nalalagyan na ng botox. 'Di ba? OTS DOTR at Department of Justice o DOJ. Kasama rin sa isasagawang investigasyon ng Department of Foreign Affairs o DFA, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang resource persons at mga saksi. Ayon kay Senador Marcos, dapat tugunan ng Senado ang mga kritikal na issue na ito upang matiyak ang jurisdiksyon ng bansa. Gayon din ang paglilinaw sa mga polisiya na ipinaiiral sa mga law enforcement agency at mga pakikipagkasunduan o pangako sa mga international tribunal ng mga Wala naman talagang hudikaturang ICC sa bansang Pilipinas. Nahuli si Digong via cooperation of Interpol. Kasi sa Interpol, meron tayong commitment. Hindi sa ICC kasi matagal na tayong umalis. Matagal nang walang hudikatura ang ICC sa bansang Pilipinas, but we have a committance to the International Police, Interpol. Okay? Ito. Dagdag pa ng senador, mahalaga sa lahat ng proseso ang legal na proseso. Diba? Nanggaling na sa bibig niya mismo na mahalaga sa lahat ng bagay yung proseso, mga legal na proseso. Bakit? Yung war on drugs ni former President Duterte, legal ba yun? Yung paghuli kay Dilima na tinaniman ng plantang-plantang ebidensya, legal ba yun? Yung pagpatay sa napakadaming abogado, legal ba yun? Yung pananakot sa mga COA reporters, legal ba yun? Sige nga, matanong natin, tama ba yun? May due process ba yun? In accordance to the law ba yun, yung ginawa ni former President Duterte? Diba? I'm just asking, mga minamahal, kasi I don't see na sasabihin legal na lahat ng ginawa ni former President Duterte. No! Halos nga lahat illegal eh. Meron lang siya nagawang tama, yung no smoking lang talaga. Di ba nakakaloka? Hanggang sa ngayon ay wala pang kinukumpirmang schedule ang office o opisina ni Senador Ivy Marcos kung kailan isasagawa nga itong pagdinig ng Senado kaugnay sa pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte.
Yan muna ang latest dito. Yeah, for the show lang yan. Ang maniwala, tanga. 'Di ba? Kahit nga itong si Panelo, ang sabi sa kanya, lelang mo. Bulayin mo, lelang mo. Oh, tingnan mo. Kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala. Buhay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Bulayin mo lelang mo. Oh. O diba, sinusuka ka na kahit si Panelo, bulahin mo ang lelang mo. Oh, sa pool, dito sa Amy Marcos, parang sinampal ng kaliwat kanan, diba? Parang ano siya yung tupa na nagpapalit ng anyo. Kaya hindi na din ito pinagkakatiwalaan ng mga DDS. And also, wala na din tiwala dito ang mga loyalista. Diba? Never again kay Amy. Kahit magkapatid pa sila ni PBBM, never again kay Amy Marcos. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.